Magandang umaga po, Yusek. Isang makabatang umaga po sa ating lahat, Sir Ted, Ma'am Chacha, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, una po, ito hong sinasabi nyo na AI for child exploitation na ginagamit ngayon, meron na ho ba specific example ho dito o actual po na kwento? Ito po ay wala pa sa Pilipinas, just to clarify, yung AI-generated child sexual abuse and exploitation materials, nasa labas pa po ng bansa yan, but since it's an emerging threat po, Kuya Ted, kaya kami ay nag-create ng awareness. Kasi po ang nangyayari po dito, yung mga AI generation tools, saka yung mga image editing softwares na openly available to the public or even yung nabibili at gumagana sa normal na computer ng ating mga kababayan, yan po ay ginagamit ngayon ng masasamang tao to create photorealistic images at saka images yung mga tinatawag ngayon na child sexual abuse and exploitation material. So nakakabahala po yan. Sa ibang bansa po na andyan na po kasi yan. So nag-create po kami ng awareness para naman hindi kung kailan nandito na tsaka lang po natin i-discuss. Pero siguro ho, pwede bang, can we assume na maaring wala pang reported sa inyo pero dahil ito po'y nasa internet, baka meron na ho ito ngayon sa Pilipinas, wala lang pong so far lumalantad na nabiktima. Alam nyo, Kuya Ted, hindi po malayo yan. Kasi sa UK po, kunyari, nung nagkaroon ng isang pag-aaral ang isang non-governmental organization dyan, pinag-aralan nila yung isang dark web forum lang, isang forum lang ang pinag-aralan nila. Pero dun sa forum na yun, nakakita na sila ng 20,000 plus na child sexual abuse materials na AI generated. So yan po ay, of course, kaya po kami iingay tungkol dito dahil maaring naandyan na po yan sa labas man ng bansa or baka naandito, hindi pa lang po natin nalalaman kasi wala pa pong report. Sige po, so ito ho, to warn our parents, at mismo baka nakikinig ngayon ng mga estudyante habang inihahatid sa eskwelahan ng kanilang mga magulang, ano po ang mga pwede hong posibleng mangyari kung yung pong isang masamang loob gagamit ng mga AI tools para po maengganyo yung bata at makipag-connect sa kanya o mag-engage sa kanya ng komunikasyon and eventually nga makakuha ng mga malalaswang larawan ng bata o mismong gumawa ng masama yung batang kanyang ka-contact? Para po sa lahat ng nakikinig po sa atin, lalong-lalo na po sa mga magulang at mga nag-aalaga po ng bata, ang threat po ng online sexual abuse and exploitation of children, whether this is from true pictures ng mga bata or AI-generated pictures, ay talaga po nag-i-exist. Sa report po ng isang telecom company natin, for 2023 lang po, Kuya Ted, nakapag-block na sila ng 902,000 websites na may mga kabastusan na may bata po. At mula 2021 po, 1.7 billion access attempts sa malalaswang website po na ito. So ito pong problemang to ay nag-i-exist ho. Maaring ang AI wala pa po sa ating bansa. Pero ang mga magulang ho bilang punong abala at nasa forefront po ng pagdepensa at pagprotekta sa kanilang mga anak, mag-aral po tayo ng responsabling paggamit ng internet. Turuan po natin ang ating mga anak na number one, huwag pumunta sa mga dubious websites, makarecognize kung ano yung mga hindi age-appropriate contents para sa kanila, at of course, do not talk or chat with strangers. Yan po ang pinaka-basic po siguro na pwede namin maiwan sa mga magulang. Pero mukha pong hindi lang naman siguro bata ang dito, pwedeng mabiktima, kundi kahit na matatanda, kahit na po legal age, ginamitan ka ng AI, maaari ka ding, maaari ka ding mahulog sa patibong nila, if I may say so. Opo, sa totoo lang, Sir Ted, Ma'am Chacha, totoo po yan kasi of course while we are protecting children, hindi po ito limited sa mga bata lang, lalong-lalo na po sa ating bansa, na kultura po talaga sa atin yung mag-post sa social media. Yung mga pictures po na yan kasi, kunyari po yung sa bata po, pagdating po doon sa AI-generated child sexual abuse materials, ang ginagawa po dyan, kumukuha ng figure o imahe ng bata, ikinakabit sa bastos na imahe.
or totally Frankenstein ho yan ng different pictures, magkikreate ng bastos na imahe na mukhang bata. Sa adults, yan po ay pwede rin pong mangyari, no? Kasi it's just a matter of grabbing pictures already posted in social media, iko-combine naman po doon sa malalaswang picture na makikita sa mga pornographic website. Ano? So threat po yan sa buong bayan po talaga natin. Opo, so Yusek, yung pong mga tools na ito o they call it app, na maari mong makuha for free sa internet para ka makapag-alter nitong mga pictures na ito or even video perhaps, no? Opo. Wala bang magagawa diyan ang estado para magkaroon ng regulasyon o makontrol yan? Yan po ang isang gusto nating maging ways forward po, no? Kasi po itong mga AI generation tools po na to, tsaka yung mga image editing software ay ginagamit po talaga sa mga lehitimong bagay. Kaya lang maraming salbahehong tao talaga na, Kuya Ted, ito yung sinasabi ko kasi dito, no? Yung pwedeng mag-violate nito at gumawa ng mga child sexual abuse materials, hindi na lang yung driven by poverty and underdevelopment na talaga namang sinosolve na ng ating pamahalaan, ano? Pwedeng ito ay hindi mahihirap, techie, intelligent people na may finances para bumili ng software and hardware na hindi kayang atimin na humawak ng bata, pumicture ng aktual na bata, pero may kakayahan na gumawa ng AI picture driven by greed. So ito yung nakakatakot. We will of course conduct dialogue siguro with the PNP, the NBI, and even the DICT po siguro kung paano mare-regulate, lalo na kung nakapasok na kunyari, dumating ang panahon, nakapasok na yung AI generated po dito sa ating bansa. Okay, sige. So, may tanong lang po si Chacha Yusek. I hope you don't mind. Kasi ito pong AI na ginagamit nga po yung mga mukha ng bata, sa ngayon, wala pa yan dito sa Pilipinas, pero meron na sa ibang mga bansa. Paano po natin sinisiguro na yun nga, or there's really walang kasiguruhan, sir, Yusek, na hindi anytime by now, talagang mangyayari na yan dito sa ating bansa? Opo, Ma'am Chacha, ang ginawa ko po dyan, bago ako ma-interview sa mga radyo kasi medyo may interest po dito ngayon, nakipag-ugnayan po ako sa PNP Women and Children Protection Center. Tinanong ko sa kanila, as of January 31, 2024, wala pa pong nare-report sa kanila. Pero yun nga po, tama po sinabi ni Kuya Ted, pwede po kasing nandyan yan, hindi pa lang po nare-report kasi if the realism is really incredible or photorealistic talaga yung images na to because of the advancement of technology, maari pong hindi lang nare-report. So kaya po ang gusto naming targetin muna dito ay ang mga magulang. Mag-create tayo ng consciousness, bantayan nyo po at limitahan ang paggamit ng internet ng inyong mga anak. Number 2, sabihan nyo po yung mga anak nyo kung ano po yung karapatan nila, kung ano po yung bawal at hindi bawal gawin sa internet. And number 3, most importantly, alamin nyo na pwede po kayong magsumbong. Pwede magsumbong sa pulis, sa NBI, sa inyong mga barangay, or even dun sa aming Makabata Helpline 1383 po. So kung if something like this happens, halimbawa, pwede po sila directly lumapit sa barangay? Ganun po yung sinasabi ninyo? To report it? Yes, DJ, Ma'am Chacha, sa mga barangay po kasi natin, well, I'm assuming sa lahat po sa buong Pilipinas, may mga barangay councils for the protection of children po kasi sa kanila, dyan sa mga barangay, or even yung mga VAUSI desk, para lang po meron lang first point of contact mapag-reportan, and the barangay can always refer to the PNP naman, or kung sino pong pwedeng rumisponde sa mga bagay po na ito. Pero pwede rin po silang dumiretso sa ahensya ninyo? Pwede rin po. Yung Makabata Helpline 1383 po, 4 na numero lang po ang tatandaan nyo. Landline po yan, 1383. Meron din po kaming social media, email, tsaka mga cellphone. So, go to the Makabata Helpline Facebook page na. Andun po ang mga contact details namin. Basta bata po, kami po ang bahala. Okay, 1383. That's with a prefix number of 8? Wala na po, diretso po yan. Pag outside Metro Manila, I think may kailangan idagdag na number. Hindi lang po ako sigurado certain, pero nasa Facebook page po dapat namin yan. Sige po. So siguro din maganda ho na Yusek, magkaisa tayo sa panawagan sa lahat ng mga magulang dahil ngayon ang mga bata kasama na po sa kanila pong mga komunikasyon sa eskwelahan ay yung mga email nila, di ba? Meron na, obligado na yung mga bata ngayon
na may email, yung mga teacher nila, doon nagpapadala ho sa email ng mga estudyante. Oo, para sa Minsan din online po, class. meron silang mga kapwa estudyante sa estudyante, ang kanilang komunikasyon po ay through the internet na. Kasi ngayon dito, may mga lumalabas po, di ba, magpa-pop up sa'yo o papasukin ka at random marahil, sasabihin sa'yo, oy bata, meron ako sa'yo, may picture ka sa akin ng hubad ka, mga ganon. Yung bata kasi, minor de edad, kung paano siya magre-react sa ganong uri ng message, no? At agad na magkiklik o anuman. And then, kapag natakot sa magulang o hindi maging tapat sa kanyang mga magulang, baka lumaki yung problema. Sa ganun pong sitwasyon, ano kaya maganda magagawa ng inyong tanggapan to educate everyone, the parents, the teachers, and the students, no? Itong mga bata na sa ganituhong mga pamamaraan nga to attract victims. Opo. Kuya Ted, Ma'am Chacha, alam niyo po may actual case po last year na ganyan, ano, mga ano po to, mga bata, mga teenager, may nag-chat sa kanila, then eventually nakapagbigay ng picture, then naging bastos na picture, then nung gusto nang bawiin ng bata yung picture, sabi nung kausap na masamang tao, mag-meet tayo, nagawan pa ng masama ang bata. So yan po ay nangyayari na, no, whether actual na bata ang involved or yung AI na binabanggit ko po kanina, no. Kaya po ang sinasabi namin, ang gagawin po namin ngayong month po kasi dahil may internet prevention, internet safety or awareness week po tayo, next week po yan, dun sa mga programa po ng Council for the Welfare of Children, mag-create po kami ng awareness. Mag-iimbita po kami ng mga spokesperson. Pwede nyo pong, meron po kaming radio program din po kasi siguro puntahan nyo na lang po yung aming Facebook page, malalaman nyo po, no? Iimbitahin po namin ang mga NGOs na ganitong advokasya. Mag-iimbita rin po tayo ng mga kasama sa NBI tsaka sa DOJ po kung paano ang pwedeng gawin. Pero of course, ang maiiwan ko po sa mga magulang, open communication with your children. Kausapin nyo po, payuhan nyo. Alam ko po, mahirap bantayan na 24/7, wala namang nakakagawa niyan. Kaya po mas importanteng turuan nyo po sila na mag-ingat. And of course, pag napatrouble, turuan nyo po silang maging honest sa inyo at of course sabihin nyo po na meron pong pwedeng pagsumbungan. Nandiyan po ang pulis, nandiyan ang NBI at nandiyan ang Makabata Helpline. Opo, pwedeng pagsumbungan agad yung magulang, no? Opo. Yes po, opo. It's always, po yan. opo. Always starts no, with the family. It's a family. At saka yung mga magulang ng bahalang lumapit sa kinaukulan. Sige po, so Yusek, kami po inyong kaisa dito po sa kampanyang ito. Salamat na marami, Yusek. Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am Chacha. Basta bata po, tayo po ang bahala. Thank you po. Thank you. Si Yusek Angelo Tapales. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.